dumating sa kamatayan. So this morning, I would like to talk about the life of the Lord Jesus Christ. Na si Jesus po ay muli nabuhay. Yes, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At sa krus ng Kalbaryo, doon po siya nagtigis ng banal na dugo. Binayaran po niya ang ating mga kasalanan. Dinala po niya ang ating mga kasalanan. And before He died, He said, "It is finished." He paid in full ang pagkakautang sa kasalanan ng isang tao. That's why naniniwala tayo na nung namatay si Kristo, hindi siya napunta ng impyerno because hindi niya na po yun kailangan pagbayaran. Because at the cross of Calvary, it is already paid in full. So nung siya po ay namatay, siya ay nailibing, and after 3 days, He rose again from the grave. Siya po ay nabuhay ng magmuli. He is risen. At siya po ay buhay magpakailanpaman, at siya po'y buhay sa ating mga puso. And we believe with all our heart. I wonder how many of us can say this morning, I believe with all my heart that Jesus is alive and He rose again from the dead. I wonder how many of us ang pwedeng magsabi sa ating mga puso, si Jesus na ating sinampaltayan at tinanggap is a resurrected Lord. He is a resurrected Savior. Because to many people, in our passage, I think in verse 11, ang sabi po dito, "And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not." So, patungkol sa resurrection ng ating Panginoon Kristo, many people, when they heard their words about the resurrection of Christ, ito po'y inisip nila as idle tales. Ibig sabihin, as nonsense. Walang kabuluhan. Maraming tao po, yun ang kanilang iniisip. Walang kabuluhan ang muling pagkabuhay ni Kristo. Or walang kabuluhan na si Kristo Jesus ay nabuhay na magmuli. Mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, the resurrection of Christ is our assurance of our salvation. It is our assurance na totoo ang ating pananampalataya. At ito po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo ay mangyari sa buhay natin whatever the purpose and the plan and the desire of God sa buhay ng bawat isa sa atin. So, this morning, I would like to share the message of the Lord about the Lord Jesus Christ that He lives. Amen? Do you believe in that with all your heart, kapatid, that Jesus is alive and alive forevermore, that He lives, so we can face tomorrow. Ang sabi po sa verse 1:11, verse 1 through 11, ang sabi po, chapter 24 of the book of Luke, "Now upon the first day of the week, that is Sunday." That's why tayo po yung nagtitipon every Sunday. It is because it is the day that the Lord Jesus Christ ay nabuhay na magmuli. Okay? Upon the first day of the week, very early in the morning, they came upon the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. So it's talking about Mary Magdalene and other women. Sila po yung nagdala ng mga pabango na inihanda nila para dalhin po nila sa puntod ng ating pong Panginoon sa Kristo. And they found the stone, ano po yung kanilang nasumpungan? And they found the stone rolled away from the sepulchre. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass as they were about much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. And as they were afraid, they bowed down their faces to the earth. And they said unto them, Why seek ye the living among the dead? So the two angels gave a good news na ang Panginoon Kristo po na namatay ay nabuhay na magmuli. Sa verse 6, He is not here. What is the reason? But is risen. Now, in this message, I would not like to give you, mga kapatid, or hindi ko po kayo bibigyan ng mga historical facts about the resurrection of the Lord Jesus Christ. But in this message, I know through the presence and the power of the Holy Spirit and through our faith, nakikita po natin that Jesus is alive. Okay? He is not here, but is risen. Remember how He spake unto when He was yet in Galilee, saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. It is the words and the promise of the Lord Jesus Christ. Yes, mamamatay siya, ipapako siya sa krus, makukrucified siya,
pero siya yung mabubuhay na magmuli ikatlong araw. At yung pinaalala ng mga anghel dito po sa mga babae po nito. And they remembered his words and returned from the sepulchre and told all these things unto the 11, so to the 11 disciples. Because that time si Judas po ay binitray na po ang ating Panginoon Kristo. At maybe siya po ay that time ay wala na po because siya nga po ay nag-take ng suicide. Okay? Verse 10, it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and other women that were with them, which told these things unto the apostles. And their words seemed to them as idle tales. Imagine, para sa mga disciples, maaaring ang tingin nila yung muling pagkabuhay ni Kristo is nonsense. So mga disciples na po ito, how about us? Maybe some of us will think na walang kabuluhan ang pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. And they believed them not. Verse 12, then arose Peter and ran unto the sepulchre, and stooping down beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass. So nakita po ni Peter na wala na doon yung katawan ng Panginoon Kristo, at naalala po niya yung mga bagay na darating at yung pinangako ng ating Panginoon Jesus. So makikita po natin dito in this passage alone that Jesus is alive. He is risen from the grave. Amen? He lives. And we know nang siya po ay muling nabuhay, na magmuli, siya po ay patuloy ng nagministeryo at siya po ay umakyat sa langit at siya po ngayon ay nasa kanang trono ng Diyos. At sa kanang trono ng Diyos, ang Panginoon Kristo ay namamagitan sa bawat mga mananampalataya. And one of His promise, bago po siya umakyat sa langit, ay magpapadala siya ng Holy Spirit, which is our helper, our comforter. Amen? So, nung tinanggap natin si Yesu Cristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, nanahan po sa atin ngayon ang banal na Espiritu Santo. And it is also the Spirit of Christ na nagpapaalala po sa atin na si Jesus ay nabuhay na magmuli at si Jesus ay nasa ating puso. Siya po ay buhay at nararamdaman natin ang buhay ng ating Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Ano po ang reason why the Lord Jesus Christ is alive? Bakit po siya nabuhay na magmuli? Okay, so because He lives, number one, because He lives, we don't have to live with loneliness in our heart. Dahil nabuhay na magmuli ang ating Panginoon Kristo, hindi na tayo nag-iisa. Amen? Sa ating mga puso, hindi na tayo pwede makaramdam na tayo ay nag-iisa lamang. Because even the Lord Jesus Christ, ang sabi po niya in John chapter 14, verse 1 to 3, John 14, verse 1 to 3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. It is the very promise of God sa kanyang muling pagbabalik, na lahat po ng sumampalataya sa Diyos at sa ating Panginoon Kristo ay muli pong darating ang Panginoon Kristo at sila po'y kukunin na magmuli. So makikita po natin na ang Panginoon Jesus for all eternity, nais po niyang makasama ang mga sumampalataya sa Kanya, mga nagtiwala sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. That's why ang Kanyang pangako, magpapadala siya ng Holy Spirit to remind us of His presence. At makikita po natin mga kapatid, yung Kanyang pangako sa atin, na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo mababayaan. At yan ay naging katotohanan sapagkat si Jesus ay nasa ating puso, sa ating mga buhay. Kaya kung may mga pagkakataon man sa iyong buhay, especially kapag ikaw ay nakakaranas ng mga pangamba, nakakaranas ng mga suffering, nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas ng mga mabibigat na sitwasyon sa iyong buhay, I would like to remind you kapatid that because Jesus is alive and He lives, hindi mo na kailangang maramdaman na nag-iisa sapagkat siya ay lagi mong kasama. Saan ka man magpunta, saan ka man lumakad, saan ka man tumugo, ikaw man ay nasa malayong lupalop ng mundong ito,
mga kapatid, hindi ka man mapansin ng ibang tao, hindi ka man makita ng ibang tao, I would like you to know that Jesus is your greatest companion. Siya ang kasama mo lagi. He is your true friend. He is your greatest friend. At hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ano man ang mangyari sa iyong buhay, ano man yung maranasan mo sa mundong ito. So there are no reason para maramdaman mo na ikaw ay nag-iisa because Jesus is in your heart. He lives within your heart. Nararamdaman po ba natin yung sa buhay natin? Especially sa mga sitwasyon na wala tayong makitang tao na pwedeng sumama sa atin, pwedeng tumulong sa atin, pwedeng yumakap sa atin, pwedeng kumalinga sa atin. Nararamdaman po ba natin ang presensya ng ating pong Panginoon Kristo? So because He lives, we don't have to live with loneliness in our heart. Daman-daman natin ang banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay, sa ating mga puso. So we are indwelt by the Holy Spirit. At the same time, we are sealed by the Holy Spirit. Ayun po ay pagkaselyo na nagpapakita na tayo mga anak ng Diyos, na yung ating kaligtasan ay may katiyakan, may seguridad. Yun ang selyo na hindi kayang sirain ng kahit sinong tao. Dahil yun ay pagselyo ng Diyos. Ang sinabi nga po sa Ephesians, yun ay hanggang sa darating ng araw ng pagkatubos. Hanggang dumating ang ating Panginoon Kristo, lahat ng totoong sumampalataya kay Kristo ay sinelyuhan ng banal na Espiritu Santo. Kaya makikita po natin sa buhay na ito, sa mga bukas na kakaharapin natin, at pagdating ng ating kamatayan or pagdating ng Panginoon Kristo, tayo po ay lagi kasama natin ang Panginoon. So we don't have to live within our hearts na meron tayong loneliness. Napakiramdam natin na tayo po ay nag-iisa. Napakiramdam natin wala tayong kasama. So because He lives, hindi mo na dapat maramdaman na ikaw ay nag-iisa. Okay? And the second thing, because He lives, we don't have to worry about God's provisions. Hindi na tayo dapat mabalisa sa provision ng Diyos sa ating mga buhay. It is the Lord Jesus Christ who said, na unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay ipagdaragdag sa atin. It is the Lord Jesus Christ who said, na nagsabi sa atin, hindi tayo dapat mabalisa sa ating mga kakainin, sa ating mga iinumin, sa ating mga darating. Kasi kung ang mga ibon nga po sa parang, hindi sila nagpapagal, hindi sila nagkatrabaho, pero pinapakain ng amang nasa langit, how much more tayo na tao? How much more tayo na mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At the same time, kanyang ipinangako na siya po ay committed na tumunan lahat ng ating mga pangangailangan. Of course, may mga bagay lang sa iyong buhay na yung iniisip mong pangangailangan, hindi tinutugunan ng Diyos because you think na nakikita mo na dapat may mga bagay sa iyong buhay na inaasahan mo, yun yung dapat i-provide ni Lord. But you know what, mga kapatid, ang Diyos po natin, alam niya kung ano ang iyong pangangailangan, alam niya kung kailan niya sa iyo ibibigay, alam niya kung paano niya sa iyo ibibigay. So you need to trust God, and you need to obey God. At napakahalaga makita mo sa iyong buhay na ang pangako ng Diyos, siya ang bahalang mag-supply ng lahat ng iyong pangangailangan. Whatever need, emotional needs, physical needs, material needs, and even spiritual needs, kaya po yan i-provide ng Diyos sa bawat isa po sa atin. And we don't have to worry about that because the Lord Jesus Christ na siyang namatay at binayaran at tinapong lahat ng ating mga kasalanan ay nailibing at muling nabuhay at nasa ating mga puso at siya po ngayon ay nasa kanang trono ng Diyos at siya ang namamagitan sa ating mga panalangin, siya ang namamagitan sa ating mga buhay upang lahat ng ating mga pangangailangan ay dumating sa ating mga nasa langit at i-provide po yun ng Diyos sa bawat isa po sa atin. We don't have to worry about God's provisions because Jesus is alive. Amen? We can face tomorrow's needs. Kung sa susunod na linggo, kung sa susunod na araw, tumaas na naman ang gasolina, pagmahal na naman ang mga bilihin, tumaas na naman yung mga bills na binabayaran po natin, may mga unexpected na mga need na kailangan pong may provide, you do not need to worry because the Lord Jesus Christ, who is resurrected, ang nangako sa iyo na siya ang magpo-provide ng iyong pangangailangan. Because He lives, you don't have to worry. But how many of us, even the disciples of the Lord Jesus Christ, bago po siya ipako sa krus ang kanyang nagiging paalala, let not your heart be troubled. And I believe hanggang nabuhay muli ang ating Panginoon Kristo, yun yung kanyang naging paalala hanggang siya po ay umakyat sa langit na hindi sila dapat mapaghabag, hindi dapat sila mabalisa.
At yan po ay patuloy na pinapaalala sa atin ng Panginoon, sa ating mga puso, sa ating mga buhay, na hindi tayo dapat mag-worry sa ating mga pangangailangan. Because God knows all your needs. Amen? God knows all your needs. Napakahalaga po, mga kapatid, na makita po natin sa buhay natin si Jesus sa ating mga puso. Upang gaano man katindi ang ating mga pangangailangan, we do not need to worry. Hindi tayo kailangan mapaisip. Amen? And the third thing, we can pray with confidence because Jesus is risen. We can pray with confidence. Pwede tayo manalangin ng may katiyakan, may assurance. Maraming tao, sila po ay mayroong hope. Pero yung hope ng idea, wishful thinking. Sana ganito, sana ganyan. Yung mga prayer na makasakali. Pero sa ating mga buhay, because like what I said kanina, si Jesus ay nasa kanang trono ng Diyos, siya ay namamagitan sa ating Amang nasa langit para sa ating mga panalangin. He is interceding with us in our prayer so we can pray with confidence na whatever need na inilalagay sa atin ng Banal na Espiritu Santo sa ating puso, na ipinag-pray natin sa Diyos, we have the confidence, we have the assurance na yun po ay sasagutin ng ating pong Panginoon. In 1 John chapter 5, tingnan po natin sandali. 1 John chapter 5, verse 14 to 15. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. So if you ask anything according to His will, kung ano yung binibigay ng Panginoon sa iyong puso, na kanyang desire, na kanyang kalooban sa iyong buhay, pakinggan tayo ng Panginoon. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. At the same time, in Matthew 7, 7 to 8, ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Napakahalaga po na tayo ay manalangin sa Panginoon. I know many of us, marami tayong prayer. We are praying for our church, we are praying for ourselves, we are praying for our community, we are praying for our family, we are praying for our nation, we are praying for even for our enemies. So we are praying for every aspect ng ating buhay, and we have the confidence, we have the assurance na pakikinggan tayo ng Diyos na Ama natin nasa langit because si Jesus ay nasa ating puso, siya po ay buhay, ang kanyang presensya sa ating mga buhay. So, dapat hindi tayo tamari sa panalangin. Amen? Hindi ka dapat tinatamad sa prayer. Hindi mo dapat isinasaalang-alang ang iyong buhay sa mundong ito sa pamamagitan ng iyong sariling lakas, sa pamamagitan ng iyong sariling effort, sa pamamagitan ng iyong sariling talino, sa pamamagitan ng iyong sariling kaalaman at sariling galing. Napakahalaga na ang buhay natin na ito ay nakasalalay sa ating mga panalangin sa Diyos, sa ating mga tiwala sa ating Panginoon. Sapagkat yun yung buhay na magdadala sa atin sa kalooban ng Diyos at sa buhay na makikita natin ang pagsagot ng Diyos sa ating mga prayers, ang pagsagot ng Diyos sa ating mga pangangailangan. So napakahalaga, maniwala tayo with all our heart that Jesus is alive. Amen? So we can face tomorrow, we can face all kinds of tomorrow sa ating buhay. Yun man ay tomorrow's sufferings, yun man ay tomorrow's heartaches, tomorrow's pain, and tomorrow's trials, or maybe tomorrow's death. Pwede natin yung harapin because si Jesus ay nasa ating puso at siya ay buhay magpakailan pa man. And we can pray with confidence. Kaya I urge every one of us, if you really believe with all your heart na si Jesus ay nasa iyong puso, why not pray? Bakit hindi ka mabuhay sa panalangin? Bakit hindi ka mabuhay na tumatawag sa Diyos? You have the confidence. Amen. You have the assurance na sasagutin ka ng Panginoon. Why? Because you are a child of God. You believe with all your heart sa Kristong na buhay na magmuli. So you have the assurance. Hindi ka lang basta nagbabakasakali. Hindi ka lang basta umaasa na siguro. Hindi ka po, alam niyo po yun, hindi ka siratihan lang ang iyong dinadalangin sa Panginoon. Merong confidence, merong katiyakan na makikinig ang Diyos sapagkat si Jesus ay nasa iyong puso. At siya po ay garantiya natin sa pagdinig ng Diyos, sa pagdinig ng Ama, sa ating mga panalangin.
So if you have problems, if you have difficulties, if you have prayers, hindi mo yan kailangan dalhin. Hindi mo yan kailangan pasanin. Amen? Ano man ang idinudulot niya sa iyo, maaaring kabigatan, maaaring pangamba, maaaring takot, maaaring kabalisan, maaaring, alam niyo po yun, panghihina, or panulupay-pay, hindi mo yan kailangan dalhin. You can pray to God. Pwede mong itawag sa Diyos yan. Pwede mong sabihin sa Panginoon yan. And you have the confidence because Jesus is alive and He is in your heart. Amen? Siya ay nasa iyo puso. And then, next thing, because He lives, our lives can have godly influence. Dahil si Jesus ay nabuhay na magmuli mula sa mga patay, ang buhay natin ngayon ay pwede magkaroon ng maka-Diyos na influence. That's why the resurrection of the Lord Jesus Christ, sabi nga po sa Corinthians, ang power niya ito ay upang makalakad tayo sa panibagong buhay. That is the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. And in Matthew chapter 5, verse 14, tingnan po natin ito sandali. Matthew chapter 5, dito po natin makikita ang sermon ng Panginoon Kristo sa Mount Beatitudes. At sinabi po niya dito sa verse 14, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and give it light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So we can see here na sa mundong ito na sobrang dilim spiritually, because physically, maaaring maliwanag ang mundo natin. May mga ilaw, may mga kulay, may mga liwanag. But spiritually, ang mundo natin ay sobrang dilim. But we as believers of Christ, because Jesus, the true light, na nabuhay na magmuli ay nasa ating puso, tayo po ngayon ay liwanag ng sanlibutan ito. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng liwanag ng ating Panginoon Kristo. At sinabi po ng Bible, "Let your light so shine before men." Hindi lang po tayo light, tayo rin po ay salt ng mundong ito. Amen? Tayo po ay asin. Ano po yung ginagawa ng asin? Ito yung nagpe-flavor sa pagkain. Ito yung nagbibigay lasa. Upang kahit yung pagkain na walang kalasa-lasa pag nalagyan ng asin, yun ay magiging kakaiba, magiging masarap, magkakaroon ng lasa. Mga kapatid, nilagay tayo ng Diyos sa mundong ito at tayo kanyang niligtas at si Jesus ay nasa ating puso na buhay upang tayo po ay maging asin sa mundong ito sa mga tao pong ipinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. That we should make a difference in their lives na makita po sa ating buhay ang Panginoon sa Kristo. At tayo po ay maging liwanag. So, pag pinag-usapan ng iyong pamilya, ikaw ba'y nagiging liwanag para sa kanila? Pag pinag-usapan sa iyong mga katrabaho, ikaw ba'y nagiging liwanag sa kanila? How about sa iyong mga kaibigan? How about sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon? Tayo po ba ay nagiging liwanag sa kanila? Mga kapatid, Jesus is alive. He is risen and He lives. At siya ay nasa buhay natin, nasa puso natin, at napakahalagang mag-overflow siya sa buhay natin upang tayo ay magliwanag at makita ng mga tao sa paligid natin ang Panginoong Jesucristo. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid, napakahalaga po na ma-realize natin, if you are a believer of Christ, you are not alone. You are not alone. You have Jesus in your heart, and Jesus in your heart ay hindi natiling patay. Siya ay buhay. That's why you have the power, you have the privilege, you have the opportunity na makita sa iyong buhay ang Panginoong Jesucristo at matouch mo ang buhay ng ibang tao upang sila ay magkaroon ng curiosity about the Lord, about God, na iyong kinilala at iyong sinampalatayan at iyong tinanggap sa iyong puso. Na-experience mo na ba ang buhay na mayroong somebody or someone na hindi nakakilala sa Panginoon at tinanong sa iyong buhay kung sino yung Diyos na iyong sinasamba? Kung sino yung Jesus na iyong kinilala sa iyong buhay? I mean, may naging curious na ba sa iyong buhay? Maybe hindi mo nila masabi sa salita, but you feel in their eyes, in their mind, in their heart, that there is something in you na gusto nilang makita, gusto nilang malaman.
Because nakikita nila sa iyong buhay ang pagbabago, ang pagkilos ng Panginoon. At yun po ay hindi mo magagawa sa iyong sariling kakayahan. Yun po ay magagawa mo dahil may Jesus ka sa iyong puso na buhay. So you can have a godly influence sa mundong kinilalagyan mo. Sa anumang influensya or circle of influence na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoong Diyos. You have an impact sa mga taong iyong nakakasama kapatid. Nagiging curious pa sila about the Lord, about God, na iyong kinilala sa iyong buhay, sa iyong puso. Because you know what? Hindi lang tayo naniniwala sa Diyos, naniniwala tayo sa ating Panginoon Kristo. Amen? And a person cannot say, I believe in God, and I don't believe in Jesus. Hindi po pwedeng sabihin ng tao yan because God, in the Bible, He manifests Himself in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So the second person of the Trinity, of the Triune God, the Lord Jesus Christ, ay dapat rin pong sampaltayan ng tao. Because the Lord Jesus Christ, He said, believe in God, believe also in me. Because He is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by Him. Ang tao hindi pwedeng makakilala sa Diyos or hindi makilala ang Diyos personally sa kanyang buhay without the person of the Lord Jesus Christ. So a person cannot say, I believe in God, yet I don't believe in Jesus. That's why we as believers of Christ, we believe in the Lord Jesus Christ. Amen? We believe in Him. At dahil sa ating pong pananampalataya sa Kanya, tayo po ngayon ay mayroong Jesus sa ating puso at siya ay nabubuhay sa ating mga buhay so we can live a godly influence. Not just every Sunday, but every day sa ating buhay. Dahil siya ay buhay, hindi lang tuwing linggo. Amen? Siya po ay buhay, hindi lang itong Easter Sunday na ito or hindi lang itong makikita natin araw na ito. Siya ay buhay sa ating mga puso. Alam natin yung kanyang presensya. Siya yung mag-urge sa atin. That's why, ano po ang ginagawa ng Holy Spirit? The Holy Spirit convict us pag tayo nagkakasala. The Holy Spirit warn us sa mga bagay na hindi natin dapat gawin. The Holy Spirit will protect us sa mga temptation sa buhay natin. That's why, pag tayo ay nagkasala, ang Holy Spirit, binibigyan tayo ng shame, binibigyan tayo ng guilt, binibigyan tayo ng kahihiyan at guilty sa ating mga puso nang sa gayon tayo ay magkumpisala sa Panginoon ng ating mga kasalanan at makita sa ating buhay ang buhay ng mga Diyos at ang buhay na banal nang sa gayon mga kapatid makita po ng mga tao sa buhay natin yung ginagawa ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Now, let me ask you mga kapatid, if you are saved, kung ikaw ay talaga nakakilala sa Panginoon sa Kristo, ano ang iyong nagiging pakiramdam pag ikaw ay nagkakasala? Meron po bang struggle? Meron po bang laban? Because ang ginagawa ng Holy Spirit, kinukonvict niya tayo sa ating mga kasalanan. Ina-atake niya yung ating flesh. That's why merong struggle. Merong laban. So if you sin against God, and you continue in sin, without the conviction of the Holy Spirit, without struggle in your heart, you better be careful and better think twice or thrice or how many times kung talaga nakakilala ka sa Panginoon sa Kristo. Because if you are saved, Jesus is alive in your heart through the presence and the power of the Holy Spirit. And the Holy Spirit will remind you, will convict you sa buhay na hindi kalooban ng Diyos para sa iyo. So that you can live with a godly influence. Amen? So because He lives, we can live with a godly influence. And we experience the work of the Holy Spirit. We experience the work of the Holy Spirit. In the book of Acts chapter 1, verses 4 to 5, nakita po natin dito ang gawa po ng Banal na Espiritu Santo. Acts chapter 1, verse 4 to 5, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait, sabi po ni Jesus, but wait for the promise of the Father, which saith, ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost, not many days hence. So makikita po natin dito ang mga disciples ng ating Panginoon Kristo na ang pangako ng Ama and even the Lord Jesus Christ, sila po ay mababautismuhan
ng banal na Espiritu Santo. That's why in the book of Acts chapter 2, makikita po natin dito, the day of Pentecost. And to every people na nabubuhay sa mundo ngayon, every believer who trusted Jesus as their Savior, ang Holy Spirit po ay nanahana sa kanilang buhay at gumagawa at kumikilos sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Na lagi nagko-convict, na lagi nagpapaalala, na lagi namumuna, at lagi nagtuturo sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. That's why kahit wala si Pastor sa Lunes, kahit wala si Pastor sa Martes, or wala yung mga kapatid na nakatingin sa atin sa anumang araw sa ating buhay, we can still live with a godly influence. We can still live according to the will of God. We can still live in the holiness of God. At pwede tayong mabuhay na maayos ang puso natin sa Panginoon because of the work of the Holy Spirit sa buhay natin. Yes, I agree with you kapatid. Kung sasabihin mo, hindi mo kayang mabuhay ng matuwid, hindi mo kayang mabuhay ng mabanal, hindi mo kayang mabuhay ng makadiyos, hindi mo yan talaga kaya. That's why the Lord Jesus Christ promised na siya ay magpapadala ng Holy Spirit na siyang tutulong sa iyo sa lahat ng iyong pinagdadaanan, sa lahat ng iyong problema. Kasalanan man or pagsubok man or mabibigat man na sitwasyon sa buhay, ang Holy Spirit ang kasama mo at gumagawa sa iyong buhay at sa iyong puso. It's the work of the Holy Spirit. Because He lives, nakikita natin yung pagkilos at gawa ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Amen? And because He lives, we can experience God's peace. And this is the peace na hindi kayang gayahin ng mundo. That's why lahat ng kapayapaan sa mundong ito ay isang counterfeit lang po na kapayapaan. At alam po natin ang mundong ito ay maraming approaches sa kapayapaan. But look what the Lord Jesus Christ said and promised sa bawat isa sa atin. John 14:27. Okay, ang sabi po dyan ni Jesus, John 14:27, Peace I live with you. Ito yung iniwan niya sa atin. Ito yung iniwan niya sa mga disciples at sa ating buhay mga mananampalataya. Peace I live with you. My peace, the peace of Christ, I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Hindi ito binigay ng mundo. Ito yung binigay ko sa inyo. Let not your heart be troubled, amen? Neither let it be afraid. Because ang mundo natin, yung peace nila, ay nakadepende sa mga bagay sa mundo ito. Yung iba nakadepende sa bote. Tama po ba? That's why may mga tao po na kapag sila'y nakainom, doon sila nagiging payapa. Thinking na kapag naiinom nila yung kanilang problema, mawala yung kanilang problema. But reality speaking, mas lalo po nagiging worse ang problema. Mas lalo pong tumitindi yung kanilang mabibigat na sitwasyon. Because nabubuhay sila sa kasinungalingan ng Diablo. And a person na nabubuhay sa kasinungalingan ng Diablo, sinisira nito yung iyong kalooban, sinisira nito yung iyong puso, sinisira nito yung iyong pagkatao. So, to many people, yung kanilang kapayapaan nasa bote. Or maybe, nasa drugs. Or maybe, nasa sex. Or maybe, nasa mga kaibigan. Andun yung kanilang kapayapaan. Mga kapatid, yung iniwan ng kapayapaan natin sa atin ni Jesus ay hindi magtutulog sa iyo ng kasalanan. Yung kapayapaan na iniwan sa iyo ni Jesus ay ang kapayapaan na iyong mararanasan anuman ang iyong pagdaanan. Because si Jesus, ang anchor ng buhay natin. Siya ang angkla ng ating mga kaluluwa. Amen? Ano man ang bagyo na humampas sa iyo, ano man ang mga delubyo na pagdaanan mo sa iyong buhay, mananatili kang matatag, mananatili kang matibay, sapagkat si Jesus ang angkla ng iyong kaluluwa. At ang kanyang pangako ay bibigyan kanya ng kapayapaan. Na anuman ang iyong pagdaanan, anuman ang hangin na humampas sa iyo, mananatili kang payapa, hindi mangangamba, hindi matatakot. It is the peace of the Lord Jesus Christ. So because He lives, He is in your heart. Ano po bang pinagdaanan ni Kristo? Lahat pinagdaanan niya eh. Pressure, sufferings, trials, pain, betrayal, denial, heartaches, you name it, mga kapatid. Lahat ng pwedeng maranasan ng tao, naranasan ng Panginoon Kristo. Kahit sabihin po natin hindi siya nagkasala, yung kasalanan ay kanyang binitbit. Yung kasalanan ay kanyang dinala.
yung kanyang kasalanan ay kanyang binata. That's why yung kasalanan po natin, inako ng Panginoon Kristo. That's why we believe in His substitutionary death. Amen? Na tayo yung dapat mamatay at magpapo sa krus at ipapo sa krus, mga kapatid. Pero si Jesus po ang nagbayad at nag-ako ng ating mga kasalanan. At sa lahat ng pinagdaanan ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang puso, ang kanyang espiritu ay payapa. At yun yung kapayapaan na kanyang iniwan sa mga tao at mananampalataya na tumanggap sa kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa kanilang buhay. If you have the resurrected Lord and Savior Jesus sa iyong heart, pwede kang maging payapa. Yes, pwede kang maging payapa. Ano man ang iyong mga pagdaan, ano man ang iyong mga sitwasyon. May mga unexpected man na situation sa iyong buhay. May mga balita kang narinig na hindi inaasahan. Maybe about sa mundo, maybe about sa bansa, maybe about sa mga pangangailangan, maybe about sa iyong pamilya, maybe about sa iyong mahal sa buhay, or sa iyong sarili. Isang bagay ang dapat mong panghawakan. Si Jesus ay buhay, at siya ang nasa iyong puso, at siya ang magiging dahilan upang ikaw ay maging payapa anuman ang iyong pagdaanan. Because He lives, I have the peace of God. Amen? I have the peace of God. And then one last thing, because He lives, we can face death courageously. Pwede nating harapin ang kamatayan ng may kalakasan, ng may tapang, ng may katiyakan. In 2 Corinthians 5:8, what the Apostle Paul said, to be absent from the body is to be present with the Lord. Amen? Ang mapasawala sa katawan na ito ay makasama ang Panginoon. So yung mapasawala tayo sa katawan, hindi po tayo mag-evaporate. Hindi po matutulog ang ating kaluluwa. Hindi po tayo mapupunta sa purgatorio. Pag tayo ay napasawala sa katawan, ang sabi dyan, our spirit is present with the Lord. Yung katawan natin may iwan, but at the resurrection day, sa muling pagkabuhay na gagawin ng Panginoon Kristo sa lahat ng mga sumampalataya, mga kapatid, yung katawan natin at yung espiritu natin ay pagkakaisahin ng Diyos at tayo ay magkakaroon ng glorified body. So our assurance, whatever happens sa ating buhay, we can face tomorrow because our assurance is in the Lord, our assurance is in Christ, not in our works, not in our goodness, not in our ability, not in our effort, not even in our righteousness. Hindi rin kahit sa ating katuwiran. You know what? Because kung makikita natin yung ating buhay, kahit tayo mananampalataya sa harapan ng Diyos, hindi natin ipagmamalaki yung ating kabutihan, yung ating katuwiran. Ang pwede lang natin ipagmalaki sa araw ng kamatayan, yung dugo ng ating Panginoon Kristo, yung ginawa ni Kristo, yung cross. Amen? Kaya nga sabi ng Apostle Paul, wala akong ibang may pagmamalaki sa aking buhay, kundi yung cross ng Panginoon Kristo. Because doon niya naiintindihan na sa cross ng Panginoon, doon na bayaran ng kasalanan, doon na satisfy ang hustisya ng Diyos, doon nagkaroon ng posibilidad ang kapatawaran ng Diyos sa mga tao, mga makasalanan, kagaya mo at kagaya ko. That's why every one of us who believe in Jesus Christ and He rose from the dead, mga kapatid, pwede nating harapin ang kamatayan ng may katapangan, courageously, malakas ang loob. So what if after this church, maglakad ka dyan, ikaw ay mapahamak? Or maybe hindi ka na umabot ng bukas. We do not know that, mga kapatid. Kahit malakas ka, kahit marami ka pang pangarap, kahit ikaw pa ay sikat, kahit ikaw pa ay mayaman, kahit ikaw pa ay mabuting tao, walang katiyakan ang kamatayan. Walang katiyakan ang ating buhay sa mundo ito. Every one of us can face death any moment, any given time sa ating mga buhay. Wala kang magagawa kung darating na yun. Hindi mo yun kayang pigilan. Pero one thing is for sure, you have the assurance. And you have the confidence, the courage na harapin ang kamatayan. Why? Because Jesus is alive and He lives within your heart. And you can face all kinds of tomorrow. Amen? Kung bukas man may pain, kung bukas man may sorrow,
kung bukas man may struggles, kung bukas man may problems, at kung bukas man may mga matitinding pressure sa iyong buhay, at kung bukas man may kamatayan, you can still face tomorrow. Because in your heart, you have the Lord Jesus Christ na siyang nabuhay na mabuhay. Like what I said, hindi ako magbibigay ng mga historical proofs about the resurrection of the Lord Jesus. But can you say this morning, honestly, do you really believe with all your heart na si Jesus ay buhay at siya ay nasa iyong puso? Do you really believe that with all your heart? Because if you can say yes, then you are not saved. Tama po ba? Because in Romans 10:9, ang sabi po ni Apostle Paul, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ipapayag mo sa iyong bibig sa Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka ng buong puso na siya ay binuhay muli ng Diyos sa mga patay. So, I would like to ask you again, do you really believe with all your heart na si Jesus ay muling nabuhay at siya ngayon ay nasa iyong puso? If you can say that confidently, you are not saved. But if you can say that confidently, Jesus is alive, He is in my heart, and I can face all kinds of tomorrows, then you are saved. You are saved. That's what the Bible says. That's the promise of God. Amen? And one thing is for sure, ano man ang pagdaanan mo sa buhay na ito, ano man ang darating bukas, hindi mo kailangan mangamba. Hindi mo kailangan mag-isa. Hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan magbalisa. Hindi mo kailangan mangailangan. Isang bagay lang kailangan mong tiyakin. Si Jesus ay buhay at nadadama mo sa iyong puso yung kanyang presensya. Kayo po tayo lahat for a short prayer.